Bless the Lord. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama na may likha ng langit at lupa, Diyos noon, ngayon at magpakailan paman, Diyos na lagi at handang tumulong sa lahat na nangangailangan, Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng aming kailangan sa araw-araw, Diyos ng mga buhay, sa gabing ito samot dalangin namin na kami muling samahan. Iyon at yung pagpalat mapaghimalang kamay at abutin ang lahat na narito sa banal mong harapan. Ang kahilingan ay tumunin sa ngalan ni Jesus. Ang may makaramdaman ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po muli ang himpapawid, ang mabuting balita na ating ihatid, upang ito'y magbigay buhay sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Our reading will be taken from the Gospel according to Luke, chapter 5, verses 12 to 16. While Jesus was in one of the towns, one came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." And immediately the leprosy left him. Then Jesus ordered him, "Don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them." Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Purihin ang Panginoon. Paghahain mo
Purihin ang Panginoon. Taasan yung dalawang kamay. Kayo ba'y totoong nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon? Ito po ang mabuting balita. God is willing to return. And God is willing to answer your 5 requests pasalubong. Naniwala kayo? Taas ang kamay nyo at babasahan ko ulit ang mabuting balita na para sa ating lahat. Ayon sa Lucas Kabanatang 5, talatang 12 hanggang 13, while Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man and said, "I am willing, be clean." And immediately, the leprosy left him. May isang mama sa isang bayan na mabalitang Panginoong Kristo na naroroon, siya po ay lumapit at nagpatirapa sa ng Panginoon. At ang wika niya, Panginoong Hesus, kung ibig niyo po, ako'y inyong mapagagaling. At inabot ng Panginoon ang kanyang kamay. Itaas yung kamay niyo. Hinipo ang noo ng mama, hipuin niyo ang noo niyo. At sabi ng Panginoon, ibig ko, gumaling ka. At noon din, gumaling silang lahat sa luneta. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Brothers and sisters, this is the God I know. Ito ang Diyos na aking nakilala at pinakikilala sa inyo. Laging handa. Laging handa na tumulong. Laging handang magpagaling. Laging handang magbigay ng gustong takal, siksik, leglig at umaapaw. Lalo na doon sa mga inaapi. Kaya uwi ka na isang away, mapapalad ang mga inaapi. Hallelujah! Halina sa kanyang pagkakilala at kapayatan naman. Halina, tumigil ang nagilang Diyos sa atin. Halina sa kanyang pagkakilala at kapayatan And so, brothers and sisters, always remember this. God is willing. Sabihin nyo nga. Ulitin nyo. Ibig sabihin yan, God is willing na pasalubungan kayo lahat. Okay, tas ang kamay nyo. The question is, are you willing? Ibig ng Diyos na tayo kanyang abutin, ibig ng Diyos na tugunin ang lahat ng ating panalangin, ibig ng Diyos na pagalingin ang lahat na uri ng karamdaman taglay ng tao. Subalit ang tanong ay, ibig nyo ba? Sinong ibig tumalo ng 5? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, yung lahat na ibig tugunin ay manatiling nakatayo. Handa ba kayo? Okay, tas ang kamay nyo.
Abuti nga kayo, nakatulog na, wala pang tulog eh. From America to Lunita. And from Lunita next week, nandun tayo sa Tagbilaran, Bohol. So yung malapit sa Bohol, inanyayahan ko po. Sapagkat simula sa isang linggo, mangangampanya na ako. Payag na kayo? Mangangampanya ko para kay El Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay nyo. God is willing to help this country, the Philippines. But the problem is, there are so many Filipinos who depend upon their own knowledge. May mga Pilipinong walang kinikilala kundi ang kanilang lakas, ang kanilang katayuan sa ating lipunan, ang kanilang karunungan, ang kanilang kayamanan. Subalit darating ang panahon na silang lahat na hindi tumutugon sa panawagan ni Yahweh El Shaddai ay magsisisi. Sapagkat walang ibang makatutulong sa ating mga suliranin, ang Diyos na ating sinasamba tuwi-tuwi sa dakong ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa kamay niyo. Our God is not only winning, but He is able. Sabi niyo, God is willing, God is able. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, the other Sunday, nung anniversary sa LA, may isang Canadian priest. Alam niyo ho, yung mga puting pari, sabrads, matulungin sa mga taga El Shaddai. Ang pinagtataka ko naman, yung ating mga paring Pilipino, ang siyang problema natin. Yung nasa abrads. Kahit panalangin nating lahat sila upang ang tunay na Diyos ang siyang mapaglingkuran ng lahat na tinawag ng Panginoon. Sapagkat sa lahat na panahon, our God is willing. Our God is willing. And our God is able. Tuwi-tuwi na ay ating dinarasal ang Salmo 91. Subalit sa wikang English, tinunghayan ko po, mayroon po siya dong winikang napatunayan kong all the time, God is willing. Tingnan niyo po sabi sa Psalm 91 verses 14 to 16, it says, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will rescue Him. Sabi niya, because He loves me. Ang tanong ay, mahal niyo ba ang Diyos? Totoo? Sino nagsasabing mahal niya ang Diyos? Mahal niya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong yaman, buong kaluluwa. Amen ba? Pag sinabing buong yaman, lahat nating kayamanan ay para sa Kanya. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nautaas ang kamay niyo. Walang ibang hinihingi ang Diyos sa atin kundi ang ibigin siya ng buong buo, hindi hati-hati. Hindi kapag baha, wala na. Hindi kapag wala ng pamasahe, wala na. Kapag buo ang pag-ibig mo sa Diyos, walang araw na wala kang pamasahe. Narinig niyo yun? Okay, makinig kayo. Ito po'y mahalaga para mapatunayan nyo sa inyong buhay ang katotohanan ito. Sa kaharian ng Diyos, tatanungin ko kayo, anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? Ulitin ko po, magkayo maingay. Pakinggan nyo ang aking tanong. Sapagkat dito po nasusukat ang pananampalataya ng tao kung totoong tayo'y nakikinig. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? Ha? Pag-ibig? Mayroon din pag-ibig sa mundo. Kapayapaan? Mayroon din kapayapaan sa mundo. Ha? Hallelujah. O, close up this television.
Tatanungin natin itong ating mga televiewers. Kung ako kayo, sasama na ako sa mga ito. Nakikipagsiksikan. Kapag nakikipagsiksikan, makikita nyo, tagal nyo nang hinihingi sa Panginoon, ibibigay sa inyo. Amen po ba? Okay. Close up, close up. Tingnan nyo ang image. Bago yata tayo ngayon. Wala ba kayo napupuna? Ayan. Ayan ang image ng Presidente ng Pilipinas. Wala natin pag-iwan. Hindi. Kayo naman nagbibiro. Matagal pa yun. Ha? Tasa kamay nyo. Makinig kayo. Tatanong kayo uli. Alam niyo ho, ang pananampalataya ay nasa pakikinig. Tatandaan niyo sa pakikinig. Ang tanong ko ay ganito. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? Yan din ang sinigaw nila, buhay na walang hanggan sa Amerika. Subalit, buhay na walang hanggan sa mundo, alam niyo ba? Sa sandali na ikaw ay manalig at manampalataya at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, buhay na walang hanggan, naririto na sa mundo. Nagsimula na rito, di nyo ba alam yun? So ang tanong ko ay, anong mayroon sa kaharian ng Diyos na wala sa kaharian ng mundo? Sirit na ba kayo? Okay, ulitin ko. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos? Anong wala sa kaharian ng mundo? Demonyo. Ha? Diyos? Ay, mayroon din Diyos tayo dito. Ano kayo? Sumasa atin ang Diyos Di ba? O makinig kayo. Ulitin ko. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos? Mayroon. Mayroon. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos? Mayroon. Naunawaan nyo? Mayroon sa kaharian ng Diyos. Wala sa kaharian ng mundo. Wala. Salitang mayroon sa kaharian ng Diyos. Mayroon. Narinig nyo? Hallelujah. Salitang wala, ang mayroon, ang wala sa mundo. Are you following me? Pakinggan sa mahalaga ito. If you want to experience the higher kind of life in the kingdom of God, you better be careful with your words. Sa kaharian ng Diyos, ang mga taga-kaharian ng Diyos, di mo maririnig ang salitang wala. Laging mayroon. Narinig niyo yun? Isigaw yung salitang mayroon. Ulitin nyo. Tatanungin ko kayo, mayroon ba kayo? Nang ano? Ha? Nang ano? Nasa kamay nyo, tuturuan ko kayo. Mayroon tayo ng lahat na mayroon ang ating Diyos. Amen? At wala tayo ng lahat na bagay na wala ang ating Diyos. Ano ang wala sa ating Diyos? Ano? Ha? Ano ang wala sa Diyos? Kasalanan. Kasinungalingan. Kakuriputan. Wala sa Diyos niyan. Wala sa kaharian ng Diyos ng kasalanan. Wala sa kaharian ng Diyos ng mapagkunwari. Wala sa kaharian ng Diyos ng sinungaling. Wala sa kaharian ng Diyos ng kuripot. Nasusundan niyo ba? Subalit sa kaharian ng Diablo, naroon ang lahat na wala. Nasusundan niyo? Oh. Pag may lalapit sa inyo na may hihingin, anong sagot nyo? Lakasan nyo. Ayan, ang mga anak ng Diyos, laging mayroon. Amen? Pag tinanong ka kung may pamasahe ka, anong sagot mo? Pag tinanong ka kung may asawa ka, anong sagot mo? Okay, tas sa kamay nyo.
Ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi nawawalan. Di mo marinig sa kaniyang salitang wala. Narinig niyo yun? Subalit sa karya ng mundo, laging wala. Kaya lahat na tao doon nagwawala. Narinig niyo yun? May hanap buhay na, nagwawala pa. Kaya tuloy, nawawala ng hanap buhay. Walang anak ng Diyos na sumasali sa mga strike. Amen? Sapagkat lahat na biyaya, kisa piso ang araw na sweldo mo, pagpasalamatan mo sa Diyos. Sapagkat ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ng Diyos sa higit na malalaking bagay. Amen? Taas ang kamay niya. Ang tanong sa akin sa Amerika, ng karamihan, kapag nakikita yung ating mga tapes doon na pinalalabas sa kanilang mga television, cable TV, ang tanong nila, anong mayroon sa Pilipinas? Bakit ang sisigla ng mga taga? Anong mayroon? Ha? Ang sagot doon, lahat na mabuting bagay galing kay El Shaddai, mayroon kami. Amen? O ang sabi nila doon, may balita doon, nako, Brother Mike, umuwi ka na, nakagkakagulo na doon sa bansa ninyo. Mahal na daw ang mabilihin. Alam niyo yung gasolina, tumataas din doon sa Amerika. Hindi lang dito sa atin. Di ba sinabi ko na sa inyo, nasusulat sa Biblia, darating ang panahon ng 1 kilong bigas ay 1 araw na sweldo. Ang halaga. Walang bababang bagay. Lahat yan ay patas na patas ang presyo. Subalit sa mga anak ng Diyos, hindi na mo problema dyan. Sapagkat gaano mang kataas ang mga presyo, abotin pa rin ng kamay kayamanan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kasa kamay niyo. Ang sabi nila, paano niya kung mahal na ang bigas? At yung sweldo naman niya hindi tumataas. Yung isang salop, nabibili na lang niya kalahati. Di problema yun. Di ang kainin niyo, kalahati lang. Amen po ba? Kung mayroon, kumain ng mayroon. Amen? Kung kaunti lang. Amen? Kapag tayo natutong masiyahan sa kaunti, dadagdagan ng Panginoon ang ating lahat na pangailangan. Amen po ba? Okay, you listen to this. God said, because He loves me, I will rescue Him. Tandaan niyo salitang I will. Sabi niya, ulitin niyo. I will. Pag sinabing I will, iyan ay firm. Gagawin niya. Willing siyang gawin. I will protect him. I will protect him. Iingatan tayo sa anumang bagay. Iingatan tayo sa baha. Iingatan tayo sa gutom. Iingatan tayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid na hindi kalugod-lugod. Amen? At ngayong gabi, dadalangin tayo sapagkat alam kong God is willing to solve the Abu Sayyaf problem in Mindanao. Amen? Dadalangin tayo muli na lahat na kanilang bihag doon, kasama yung grupo ng ating kapatid na si Pastor Will de Almeida, idadalangin natin na sila'y palayain. Kayo ba'y naniniwalang silang lahat ay palalayain? Purihin natin. Purihin ang Diyos. Noong ako po ay nasa Amerika, may tumawag sa akin na isang periodista ng wika, anong masasabi niyo ho sa pagpunta ni Pastor Almeida doon sa bundok ng Abu Sayyaf? Ang wika ko sa kanila, ipanalangin natin na ang kanilang sinadya doon ay magtagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasang kamay niyo, alam niyo ho ba ang nangyayari sa ating bansa? Iyan po ay isang panawagan ng Diyos na tayong mga Pilipino ay magkaisa na. Iwan na natin yung pagkakanya-kanya, kanyang relihiyon, kanyang prayer group, kanyang movement, kanyang political aspirations, kanya-kanya ang Pilipino.
kaya hindi umasinso ang ating bayan. Ang kailangan ng ating bansa ay pagkakaisa. And God is willing to help us. Is willing to help us kung tayo magkaisa. Subalit, hindi tayo magkakaisa sapagkat may kanya-kanyang layunin ang bawat grupo ng Pilipino. Nasusundan nyo ba? Hindi makuha ng iba't ibang grupo ang makalimutan ang sarili niya. The only way for our country and people to progress if there is unity. Without unity, there is no peace. Without peace, there is no progress. Tatandaan niyo yan. Kahit sino pang mamuno sa ating bayan, kung hindi magkakaisa ang mga Pilipino, irrespective of their religious affiliations, irrespective of their educational attainment, kalimutan natin ang ating mga educational attainment sapagkat hindi yan ang tinitingnan ng ating Diyos. Sabi sa Biblia, God chose the foolish things of this world to shame the wise. God chose the foolish things of this world to shame the wise. Ang tinatawag ngayon ng Panginoon at pinipili ngayon ng Panginoon ay ang mga taong walang bilang sa lipunan. Mga taong pinagtatawanan kung magdamit ay badoy. Amen po ba? Subalit wag ka, sa pamagitan ng damit na baduy na yan, maraming taong babaguhin ng Panginoon. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa kamay niyo, sabihin niyo, without unity, there is no peace. Without unity, there is no peace. Without peace, there is no progress. Without peace, there is no progress. So it's now time for all of us Filipinos to wake up. Magising na tayo, taong bayan. Huwag natin pahintulutan ng iilan sa ating lipunan naghahari sa ating bayan para sa mga pasariling kapakanan ang siyang mamayani muli. Tayong nakararami ang siyang tumugon sa panawagan ng Panginoon. And God is willing to empower all of us. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So God said, I will rescue him because He loves me. I will protect him for he acknowledges my name. Sapagkat kinikilala nila, itinataas nila sa kanilang pagsamba ang aking pangalan. Sabi ni Yahweh El Shaddai, sila ay aking iingatan. Sila ay aking iingatan. Amen po ba? He will call upon me and I will answer him. Pag sila'y nangailangan at tumawag sa akin, tsak yun. Sila'y aking tutugunin. Kaya yung lahat ng 5 prayer request pa sa lobong, tsak yun. Pag uwi nyo, mag-blow out na kayo. Amen po ba? At ngayon pa man, humalakhak na kayo. Sabihin nyo, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, rejoice. Let us rejoice, rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day of the Lord. Tuloy natin yung ibig gawin sa atin ng Panginoon. Sabi niya, I will rescue him, I will protect him, I will answer him when he calls to me, I will be with him in trouble. Hindi niya sinabing mawawalan tayo ng trouble. Pa nga ang ating trouble. Subalit ang pangako niya, sasamahan tayo sa gitna ng ating mga trouble. And He is willing to turn our troubles into miracles. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos.
With long life, I will satisfy him. With long life, I will satisfy him. Ibig ng Diyos na tayo ay bigyan ng mahabang buhay. Gusto nyo ba ng mahabang buhay? Sinong gusto ng mahabang buhay? At pagkatapos niyan, buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, yes, this is God's will for all of us. God is willing and able to do immeasurably all we ask or imagine. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20. God is able to do immeasurably all we ask. Lahat na ating hihingin at i-imaginin. May imahinasyon ba kayo? Marunong ba kayo mag-imagine? Okay, yun lahat na marunong mag-imagine, tas ang kamay. Okay, huwag yung pababayan. Okay. Noong unang panahon, sa labas ng kaharian ng Diyos, ginagamit ng ating imahinasyon ng demonyo. Niwala kayo? Kung ano-anong itinuturo sa ating ma-imagine natin. Kaya tayo napapahamak. Subalit, ngayong gabi, tuturuan ko kayo na makakita ng bagay na hindi nakikita ng iba. As I always say, in the beginning of this on the first day of this ministry, I have already imagined millions of people at Belonita praising and worshiping God. Ito na yun. Ito na yun. Okay, sa kamay niyo. Maliban sa inyong 5 prayer request pa sa lobong, mag-isip kayo ng isang bagay na Diyos lang ang makapagbibigay. Imagine one important thing in your life na ibig niyong mangyari sa inyo. Tingnan nyo. Kung halimbawa ang gusto nyo magkasawa, tingnan nyo na. Tingnan nyo ng ilong. Tingnan nyo ang noo tulad ko. Everything. Kung gusto mo naman ng makapunta sa Amerika, imagine mo na nakasakay ka sa nayaring papel. Mana-imagine na ba kayo? Kung ikaw naman ay hindi makalakad, imaginein mo na ikaw lumalakad. Kung ikaw naman ay may sakit, imaginein mo na bukas wala ka ng sakit. At sa bilang kung 3, isisigaw mo ang na-imagine mo. Handa na ba kayo? 1, 2, 3. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sabihin nyo, okay. Okay. Now, God is willing and able to do all these good things for us. The first thing is, He is willing to save you. Nakikinig na ba kayo? Makinig kayo. Huwag kayo nagbubulong-bulungan yan para hindi masayang ating pawis ngayon. Kung kayo man ay baguhan, huwag kayo magtataka. Ito na ang araw na tinakda ng Diyos para sa inyo. Ito na ang araw na tinakda ng Diyos para sa inyo. Yes, God is willing, but remember this, unless we agree or submit to His will, walang magagawa ang Diyos kung ayaw natin. Bibigyan ko kayo ng isang malinaw na halimbawa. Ito po'y napanood ko doon sa television sa San Francisco, a footage of the news coming from the Philippines. Ewan ko kung bakit ako wala dito, napapanood ko sa Amerika lahat na masamang nangyayari sa ating bansa. Wala man lang mabuting nangyayaring pinalalabas doon. Kawawa naman natin. Alam mo kung sino pa mga Philippine newscasters din? Talaga naman, oh. Hindi natin maintindihan ng Pilipino. Sariling bayan sinisira. Sariling pamahalaan sinisira. Di ba kayo nagtatakan yan? Kaya nasabi ng mga Amerikano, anong klaseng Pilipino kayo?
Why are you destroying your own country? Samantalang, yung gulong yun, sa isang sulok lang naman yun. Pero yun na ang araw-araw na lumalabas sa media. Nasusundan niyo ba? Subalit mayroon po kong magandang pangitain doon sa masamang pangyayari. Sa masamang pangyayaring yun, tatandaan nyo, sa masamang pangyayari, pinapayagan ng Diyos na mangyari ang masama upang makita natin ang mabuting ibig ng Diyos na gawin. Nasundan niyo ba yun? Ibig ng Diyos na tayo hanging paghihirap. Ibig ng Diyos na tayo hanguin sa ating mga karamdaman. Ibig ng Diyos na tayo'y hanguin sa ating kaguluhan. Subalit kadalasan, ayaw natin. Kung nasusundan niyo po ang mga lumalabas sa ating telebisyon dito, alam niyo yung nangyari sa Payatas. Alam niyo ba yon? Okay. Nakita ko nang dumalaw doon ang ating Pangulo, may isang bata na lubos na ulila at inalok niyang ampunin. Nakita niyo ba yon? Inalok ng Pangulong ampunin. And I believe he means well. Yet, nang tanungin ang bata at ang lula yata nung bata, anong sagot? Lakasan niyo. Ulitin niyo. Iyan ang karamihang tao. Ibig ng Panginoong Kristong iligtas, alisin sa kanilang kinalalagyang putik, subalit ayaw umalis roon. So walang nagawa ang Pangulo, ganun din ang ating Panginoong Kristo. Kung ayaw nating magbago sa ating buhay, ayaw nating iwan ang ating lumang buhay, walang magagawa ang Diyos. Ang Diyos na hindi tayo kinonsulta at hinimok nang tayo ay likhain sa sinapupunan ng ating nanay at binigyan ng buhay, hindi tayo basta pinagagawa ng anumang bagay ngayon na hindi natin ibig. Ibig niyang tayo iligtas, kaya siya ay naparito sa lupa. Ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat para hindi tayo mag-alinlangan sa Kanya. Subalit ilan sa maraming nakarinig na ng mabuting balita tungkol sa pagkamatay ni Kristo, sa muling pagkabuhay ni Kristo. For 2,000 years, this gospel message is being proclaimed everywhere. And yet many are left in the dark. Maraming nanatili sa kanilang kalagayan, maraming Katolikong nananatili sa ganung kalagayan. Sad to say, sa totoo po yan. Bakit? Bingi, pipi, bulag. Ang taong nasa kasalanan ay bingi, pipi, at bulag. Hindi makapaniwala na ang kanyang kalagayan ay maaring baguhin ng Diyos. Subalit ang lahat na sa kanya'y nanalig at nanampalataya, buhay niya ay binago at pinalaya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At ang magandang pinakita sa akin sa pangyayari sa Payatas. Matagal lang gusto silang ilipat sa isang magandang lugar ang mga naruroon. Subalit anong sagot nila? Ayaw. Ayaw nilang umalis sa dakong yun. So wala tayong magagawa. Ganyan ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ibig ng Diyos na tayo magtaglay ng lahat na mayroon siya. Subalit bukang bibig natin ang wala. Wala. Pag tinanong mo, may asawa ka na ba? 45 na, wala pa. Bakit? Laging sagot niya, wala. Wala. Pag tinanong mo, may trabaho ka na ba? May trabaho na yung pilo, wala pa. Sino sa inyo ang may trabaho na? Ay, salamat sa Diyos. Nagkaroon na rin silang lahat. Lahat na nagtas ng kamay, tsak. And so, brothers and sisters, ito ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. God is willing. God is able.
Ako po ay kaya natagalan sapagkat July 10, 16 ang aking anniversary ng paglabas sa hospital after my bypass. So nagpatsika po ako sa aking doktor. I'm 2 years now. 2 taon nang extended ang aking buhay. At ang sabi ng aking doktor, purihin mo ang ating Diyos. And that's very true because di lang minsan Panginoon ang aking buhay. In 1967, agaw buhay din ako dahil sa bulok na bituka. So tinanggal ang aking bituka 1967. Wala pa akong pambayad noon sa operasyon. Subalit sa kagandahang loob ng Diyos, may magandang loob na doktor nag-opera sa akin, walang bayad. At pagkatapos na ako ma-opera na walang bayad, ang wika ko sa kanya, Doc, huwag kang mag-alala, 1967 noon ang sweldo ko ay 350 pesos. Ako, Doc, huwag kang mag-alala. Pag ako'y yumaman, bibigyan kita ng blankong tseke. At ang sabi ng doktor, magdilang anghel ka sana. Magdilang anghel ka sana. Nasa kamay niyo. Ulitin ko ang sinabi ng aking doktor, wika niya, magdilang anghel ka sana. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag sinabi ng anghel, iyon ay galing magkakatotoo. At ang wika ko sa kanya, pag nagkatotoo yan, babalikan kita, babayaran kita. 2 years after, yabang ko na. Milyonaryo na ako. Binalikan ko ang aking doktor, binigyan ko ng blankong tseke. Ang sabi ko sa kanya, Doc, niligtas mo ang buhay ko, isulat mo kung magkano ang ibig mo. Kahit ilang milyon, mayroon yan. Buhat noon, ang salito ko, laging mayroon. Laging mayroon. Kaya yung lahat ng mga nagbati ko sa atin, sinabi niya, mayroon akong bayong-bayong na pira. Sabi ko, Amen. Amen. Amen po ba? Ang sabi nila noon, mayroon daw akong mga lupain na hindi malipara ng uwak. Ang sabi, mayroon. Magkakatotoo yan. At nagkatotoo na nga. Nagkatotoo na nga. Gusto nyo malaman kung gaano kalaki ang aking mga ari-arian? Iyan kung bakit ko lagi nawawala. Sapagkat iniikot ko sa buong mundo ang aking mga ari-arian. Amen? Ang ari-arian ni Yahweh El Shaddai ay langit at lupa. At ito rin ang ari-arian ng kanyang mga anak na sa kanya ay nananalig at nananampalataya. Amen? Noong unang panahon, pagpupunta ko sa Amerika, hirap na hirap ako umupa ng sasakyan. Ngayon, bago ko dumating, nakapila ang mga sasakyan. Nag-aagaw-agaw pa sila. May Mercedes-Benz, may Lincoln, lahat. May Toyota. Anong pa meron doon? Lahat. Mayroon din doon. Mayroon din doon yung aalog-alog na. Ayan, totoo yan. Mayroon din doon aalog-alog na. Sige, akala nyo sa Amerika, wala mga aalog-alog. Marami din. Marami din. So minsan, noon, nagtaka yung may mga Mercedes. Hindi silang aking sinakyan. Yung sinakyan ko yung aalog-alog. Ang sabi nila, bakit din siya sumakay sa aalog-alog? Sapagkat ang wika ko, ang wika sa akin ng Panginoon, hanapin mo ang anak, yung lahat na aalog-alog ang buhay. Amen. Ang hinahanap ngayon ni Yahweh El Shaddai, mga aalog-alog ang buhay. Upang sila ay patatagin. Kaya kung aalog-alog na ang iyong relasyon sa mister mo, itaas mo ngayon sa Panginoon, patatatagin ang relasyon nyo ng mister mo. Amen?
Kung aalog-alog na ang relasyon mo sa boyfriend mo, 7 taong ka nang pinangakuan, hindi pa nagpapakasal. Isigaw mo ngayon, tsak yun. Nung nililigawan ka na, kapag sumasagot ng oo, ang wika niya, sagutin mo lang ako, pakakasalan kita sa 7 simba. Ngayon, 7 na ang anak, wala pang kasal. Purihin natin, Panginoon. Purihin natin Diyos. And so, brothers and sisters, yes, God is willing to save you, to protect you, to heal you, to answer prayers, to give you long life, and to give you everlasting life. Iyan ang kalooban ng Panginoon. Subalit, ito po ang ibig kong tandaan nyo at ibig kong isigaw nyo. God's will, God's way. Okay, ulitin natin. God's will, God's way. Kalooban ng Diyos, paraan ng Diyos. Okay, makinig kayo. Kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti para sa atin. Subalit, paraan niya, hindi paraan natin. Tatandaan niyo yan. Iba ang pamamaraan ng Diyos kaysa pamamaraan ng tao. God's ways are different from man's ways. Ang pamamaraan ng tao, gusto laging shortcut. Nakikinig ba kayo? Gusto laging shortcut. Gusto instant yaman. Gusto instant anak. Di ba? Gusto instant kasal. Kung ano-anong instant. Gusto instant healing. Ayan. Gusto naman ng instant healing, ayaw naman niya. Bakit? Bakit ko alam na ayaw niya? Kasi pag tayo ang unang sinisigaw, aray. Pinanalangin na yon, aray. Ang sakit ng tuhod ko. Hindi ako makatayo. Hindi ako makalakad. Di ba? Puro hindi. Ito tandaan nyo. Sa karya ng Diyos, walang mahirap na bagay. Narinig niyo ba yun? Sa karya ng Diyos, walang mahirap na bagay. Sabi ni Yahweh El Shaddai, walang mahirap na bagay sa akin. Sa karya ng mundo, lahat ay mahirap. Okay, bigyan sa example. Dito tayo lalayo, dito sa atin. Pag sinabi kong tayo lang, ang sabi nila, ang hirap naman yan. Mahirap yan. Di natin alam yan kung hanggang kailan naman matatapos yan. Di ba? So dahil sa inisip niyang mahirap, wala pang 5 minutes, nakaupo na. Amen po ba? Di ba madalas pag mayroon ibig pagawa sa atin ng Panginoon, ang sagot natin mahirap? Sabi ng Panginoon, patawarin mo na ang kaaway mo. Ang sabi natin, mahirap yan. Alam mo naman ang ginawa niyan sa akin. Sinabi ng Panginoon, magbigay ka upang bigyan ka ng Diyos. Sasabihin niya, mahirap yan. Ano siya, sinoswerte? Nagman lang yan. Nasusundan niyo ba? So tatandaan niyo, ang ating paghirap o pagyaman o pag-asiso sa buhay, nasa ating dila, nakasalalay. Amen? Kung totoong ikaw ay nasa karya ng Diyos, mayroon bang mahirap na bagay sa Diyos? So pag sinabi ng Diyos, kailangan gawin natin. Sapagkat walang ituturo ang Panginoon na hindi natin magagawa. Sapagkat siya na rin ang tutulong sa atin na gumawa ng bagay na iyon. Amen po ba? So balit kapag sinagot mo, mahirap yan, aba, di ka nakikilos. Amen po ba? Tatandaan niyan, pag-uwi nyo, may pagagawa sa inyong Panginoon. Unang sagot, anong sagot nyo? Ha? Hallelujah. Pag may pagagawa sa inyo, anong sagot nyo? Mayroon pa rin? Madali yan. Sigaw mo nyo. Sabihin nyo. Ayan, purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos.
O, taas ang kamay nyo. Di ba nung bata pa tayo, sabi ng nanay, magbunot ka ng sahig. Sabi natin, mahirap yan. Di ba? So hindi nakapagbunot ng sahig. Magbubunot lang ng sahig, mahirap yan. No? Hanggang sa kinilakhan na yung salitang mahirap yan. Sinabi ng, magbagong buhay ka na. Sagot, mahirap yan. Kaya hindi nagbabagong buhay. Ngayon, anong sagot nyo? Pag sinabi kong magbagong buhay ka na, ang sagot mo? Madali yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, remember this, God is willing to save every man and woman on planet Earth. Ibig ng Diyos na iligtas ang bawat tao sa balat ng lupa. Subalit, may paraan ang Diyos doon. Hindi paraan ng tao. Huwag nating sasabihin na, bakit pa ako pupunta sa Luneta? Dito na lang sa chapel. Pwede naman tayo manalangin dito. Diba? Sabi ng isang baguhan doon sa San Francisco nung nakaraang rally namin doon sa St. Mary's Cathedral, last July 23, baguhan. Imbitado ng ating mga kapatid doon. Wala pa ako. Sapagkat magsisimula ng alas 4 ng hapon, alas 3:30 na. Ang sabi daw, saan ba naman sinasabi niyong Brother Maik na yan? Ang tagal-tagal naman. Makauwi. Sabi niya. At saka sabi niya, bakit kayo dito pasayaw-sayaw? Bakit kayo dito pasigaw-sigaw? You are making a mockery. Sabi niya, mockery daw. You are making a mockery of your faith. Pinaglalaruan niyo anya ang Diyos. Tingnan mo yan, ha? Sabi doon. Sabi ng ating masisipag na mga kapatid doon na mag-akay, sabi niya, Sister, di ba ibig mong gumaling? Di ba ibig mong gumaling ang mister mo at ikaw naman ay ibig mong magkaroon ng trabaho? Oo, ibig ko niya. O di maghintay ka, ang tagal naman. Kailan ba lalabas yan? So gusto nang umuwi. Mamaya-maya, lumabas na ako. Paglabas ko, lumapit dun sa harap. Tinitingnan ko, nakatitig sa akin. Yung pala pinagmamasdan yung noo ko. Hallelujah. Mamaya-maya yan, nakita ko, nakatamay. Maya-maya dyan, nakikita ko, sumasayaw na rin. At pagkatapos, sabi ng mga kapatid kinukin sa akin, nung makatapos lang, sabi niya, iba pala rito. Iba pala rito sa kaharian ni El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sapagkat totoo pong iba ang nasa kaharian ng Panginoon. Ibang-iba. Pangitang-pangita. Kahit walang trabaho, masaya. Kahit may sakit, masaya. Kahit mamamatay na, masaya pa. Amen po ba? Iyan ang pagkakaiba ng mga nasa kaharian ng Diyos. Subalit bago tayo makarating doon, dalawang bagay, tatlong bagay nga pala ang dapat nating alamin at gawin. Okay. God is with us. But let's read Romans chapter 10 verses 8 to 10. It says, the word is near you. Ang salita ay hindi malayo sa inyo. It is in your mouth and in your heart. Nasa sa inyong puso at nasa sa inyong bibig. Ibig sabihin, ang salita ng kaligtasan, ang salita ng kalusugan, ang salita ng kagalingan, ang salita ng kapayapaan, ang salita ng kasaganaan ay hindi malayo. Nasa sa inyong puso, nasa sa inyong nguso. Nasundan niyo ba? Okay. The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. That is the word of faith. Sabihin niyo, word of faith. Salita ng pananampalataya. Amen? Okay, tasa kamay niyo. Tuturuan ko kayo ng mga style ng demonyo. Para kilala niyo kung sino ang demonyo sa katabi niyo. Ito ang style ng demonyo. Kapag ang salita ng Diyos na mahalaga, inihahayag, ninanakaw niya. Sa anong paraan? Kakausapin kanya.
kakausapin kanya. Nakikinig kayo? You should know your enemy. Dapat makilala natin ang ating kaaway, sapagkat pinaglilinlang at nililinlang tayo araw-araw. Kahit nasa harapan ng pagsamba sa Panginoon, ninanakawan tayo ng demonyong yan. So this is now what I would like each one, whether you are a worker, a covenant member, or participant in this ministry, I'd like you to know who your enemy is. Remember, our enemy is not your sister, your brother, your mother, your father, but it's the devil, ang demonyo, na siyang nag-aabang sa bawat sandali upang nakawin yung biyayang galing sa Diyos. He came to steal, to kill, and destroy. We came to this place to worship the Lord our God. We came to this place to hear the Word of God, para tayo ay maging totoong mga anak ng Diyos. Subalit lingid sa ating kalaman, tayo ay bumabagsak pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sapagkat yung salteng dapat matandaan natin ng sandaling iyon ay binibitawan ng bibig na pinagpala ng Diyos. Tayo ay kinakalabit ng ating katabi. Tayo ay kinakausap ng ating katabi. Iingatan niyo mga ito. Kapag kayo kinalabit at kinausap, sabihin niyo, demonyo, lumayas ka sa tabi ko. Totoo yan. So, alam niyo na yan. Alin mang bagay na inilalayo kayo sa kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, iyan ay gawa ng demonyo. O alin mang bagay na binabaliktad nila ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, iyan po ay gawa ng demonyo. Diba nung unang panahon binaliktad yung salita ng Diyos doon kay Iba at kay Adan ng demonyo? Kaya natukso si Iba. Ang sabi ng demonyo, o di ba pinagbawal sa inyo ng Diyos yan para kayo ay mamamatay daw. Ang sabi ng demonyo, hindi totoo yun. Di kayo mamamatay. Kayo ay dudunong tulad niya. Tingnan nyo, kaya natukso. Amen? So the first thing, brothers and sisters, that the devil does to God's people is to steal. Magnakaw. Nanakawin yung atensyon nyo. Nanakawin yung imahinasyon nyo. Nanakawin yung salitang dapat malagay sa puso at bibig nyo. Upang yung salita na kanyang nilagay sa inyong puso at sa inyong uso ang siyang mamayani. Hindi yung salita na ipinahayag ng Panginoon. Kaya hindi tayo umasinso sa buhay. Kaya hindi tayo umangat sa ating pananalig at panampalataya. Kahit araw at gabi tayo nagpupuri, sumasayaw sa Panginoon, sapagkat di natin alam ang kilos ng ating kaaway. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, bato-bato sa langit ang tatamaan ho. Huwag nang magagalit. Otherwise, kawawa kang bata ka. Lalapain ka ng dyablo sa buhay mo. Pagdating ng kaunting pagsubok, sasabihin ng dyablo, kita mo yan, hindi totoo ang narinig mo sa lunita. Hindi totoo. Kapag nangyari yan, sabihin mo sa kanya, totoo. Sabihin mo, madali. Mayroon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. And so, brothers and sisters, madali hong malaman ang galing sa dyablo. Huwag kayong pagagamit sa demonyo. Anong gusto nyo? Gamitin ng Diyos o gamitin ng demonyo? Makinig kayo sa salita ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa bulong ng dyablo. Amen? And so, starting today, I bind this evil spirit who is destroying the word of God from your heart and from your mouth. Sinasaklawan ko ang masamang espiritong ito na gumaga ng kwento sa inyong katabi, gumagaw ng paraan upang sirain ang inyong pakikinig, kaya hindi lumalaki ang inyong pananampalataya. It is my prayer na lahat na nakarating sa gabing ito ay pasalubong ang Diyos na malaking pananampalataya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. It is the word of faith we are proclaiming, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart God has raised him from the dead,
you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Tatlong hakbang ang ituturo ko sa inyo kung ibig nyong maranasan ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw sa buhay nyo. Gusto nyo? Kung ibig nyong maranasan at gawin sa inyo ng Panginoon ang ibig niyang gawin sa buhay nyo. Always remember this, God is willing to help you. God is willing to save you. God is willing to heal you. God is willing to redirect your life. He is willing to give you a new life, full of hope, full of faith, and full of love. You understand my English? Amen? Kaya ako nag-English ngayon kasi pupunta ako ng Bohol. Mga Amerikano na abutan ko doon. So, God is willing to save us. God is willing to provide all our needs. Amen? He is willing, but are you willing? Then if you are willing, you must listen to the Word of God. Because that's the word of faith being put in our heart and in our lips. Pakikinggan natin ang salita ng Diyos at yun ang salitang nilalagay niya sa ating puso upang magbago ang ating nguso. Nung una, puro wala. Ngayon, puro na. Yung una, puro mahirap. Ngayon, puro na. Nung una, puro kasinungalingan. Ngayon, puro na katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. First, ibig nyo maligtas, ibig nyo pagalingin, ibig nyo pagpalain, then believe in your heart, God is willing to do that. Amen? Believe in your heart, not in your mind. Maraming tao nag-aaral ng salita ng Diyos, naniniwala sa isip, hindi sa puso. Malaking bagay ang pagkaiba niyan. Maraming nililin lang ng demonyo sa isip. Sasabihin ng isip, oh maniwala ka dyan. Mas marunong ka pa dyan. Oh maniwala ka dyan. Nililin lang ka lang yan. Huwag isip ang gagamitin. Puso. 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 Puso ang ibig ng Diyos na kanyang baguhin. Puso ang ibig ng Diyos na kanyang hasikan ng kanyang mabuting balita na nagpapagaling at nagbabago ng buhay at nagliligtas. Puso. Remember this, God looks into the heart, not in the mind. He looks into the heart. Puso natin ang tinitingnan ng Panginoon. Sabihin, ang buhay natin, ang espiritu natin, ang ibig, ang laging tinitingnan ng Panginoon. Yan ibig niyang baguhin. Mula sa pusong bato, papalitan niya ng pusong laman upang tumubo roon ang salitang nagbibigay buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, believe in your heart, God is willing. Believe in your heart, God is able. Believe in your heart, there's no difficult thing in God. Paniwalaan mo sa puso mo na walang mahirap na bagay sa Diyos. Paniwalaan mo sa puso mo na lahat na mabuting bagay, mayroon ang ating Diyos. Amen ba? Then, as you believe in your heart, then you let your mouth speak for it. Kung anong pinaniwala at iningatan mo sa puso mo, siyang maging bukang bibig. Amen? Okay, taas ang kamay nyo. Pakinggan nyo ito. Ito'y very common sa lahat na prayer group. Magmalaking tulad natin o magmalit na prayer group. Okay, darating yan doon, magpopore. Pinapawisan pa sa pagpupuri sa Panginoon. Pero abang umuwi na,
At pagdating sa bahay, ano ang pinag-uusapan? Yung bang pagpupuri at salita ng Diyos? Hindi. Ang pinag-uusapan, kapintasan ng kanyang kapwa. Ang pinag-uusapan, kapintasan ng kanyang kapitbahay. Ang pinag-uusapan, yung kapintasan nung nakita niya doon sa Lunita. Paano ka sasamahan ng Diyos? Ang bukang bibig mo ay hindi makadiyos. Ngayon iba. Pag-uwi, ang pinag-uusapan, si El Shaddai pa rin. Amen? Ang pinag-uusapan ay yung mga kamangha-mangha na bagay na ginawa ng Diyos. Hindi. Narinig ko sa usap-usapan, naku, yung palang sister na yun, 5 pala yung kasama niya. Naku, ganun pala siya noon. Bakit yung lumang buhay ang pinag-uusapan? Pinag-uusapan kung paano binago ni Yahweh El Shaddai ang kanyang buhay. Amen? Hindi pinag-uusapan sa kaharian ng Diyos ang utang. Narinig niyo ba yan? Hindi pinag-uusapan sa kaharian ng Diyos ang mga bagay na hindi maganda. Ang pinag-uusapan sa kaharian ng Diyos ay yaon lamang magagandang bagay na pangako ng Diyos sa atin. Amen? Talk about the promises of God. Talk about the goodness of God. Talk about the patience of God. Talk everything about the great and wondrous things that God is doing in your life. Gaano mang kaliit yan, makikita nyo, kapag laging pinag-uusapan natin yung maliit na bagay na ginawa ng Diyos, susundan yan ng malaking bagay. Susundan yan ng malaking bagay sa inyong buhay. Amen? So, God's will, God's way. So God's way is believe in your heart. Then confess with your mouth. Maraming tao na nananalig, naniniwala kay Kristo pero di naman nila may pahayag ang Panginoong Kristo sa mundo. Nahihiya pa na ipahayag ang kanilang pananampalataya. Ang mga taong kaysa ni Kristo, laging pinag-uusapan, laging bukang bibig niya ang pangalan at salita ni Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Confess with your mouth what you believe in your heart. Isigaw ng inyong bibig kung anong pinaniniwalaan ng inyong dibdib. Gusto niyo masubok yan? Gusto niyo subukin ang sarili niyo o kapatid niyo kung iyan ay totoong puno ang puso niya ng salita ni Kristo? Gulatin niyo. Gulatin niyo. Pag ginulat mo, may salitang bukang bibig niya na bigla. Natatandaan niyo? Natatandaan niyo, sa may mga tao yan na na katawa-tawa lumalabas sa bibig niya pag nagugulat. Amen? So balit yung totoong binago ni Kristo, kahit gulatin mo yan, praise the Lord pa rin ang namumutawi sa bibig niya. Amen? O di lang kayo naglilig, kaya naman, lasingin mo. Lasingin mo. Pag lasing na yan, alam ko, maririnig mo na kung ano ang laman ng dibdib niyan. Amen? So balit, ang totoong binago ni Kristo at kaysa ni Kristo, maglasing man yan, magbagong gising man yan, magnanalaginip man yan, gulatin mo man yan, unang isisigaw niyan, praise the Lord, enjoy na enjoy, bless na bless. Amen? Purihin natin Panginoon. Magagawa niya yon? So the first is, believe in your heart. Second is, believe in your heart that Jesus Christ has died for you. Believe in your heart that El Shaddai raised Jesus Christ from the dead. Paniwala sa puso na si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling binuhay ng kapangyarihan ng ating Diyos. Ang pangalan ni Jesus
At ang mga salitang nagbibigay buhay, nagbabago ng buhay na galing sa bibig ni Jesus. And the third is God's will, God's way. Ibig sabihin, kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang sinabi ng Diyos, iyon ang ating gagawin. Amen? Okay, for example, God is willing to forgive your sins. You agree with me? Sabi sa katabi mo, God is willing to forgive your sins. Anong sagot? Okay. But, kahit willing ang Panginoon, kung hindi kayo willing, di rin kayo patatawarin. Amen? Okay, Matthew chapter 6, verse 14 to 15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your heavenly Father will not forgive your sins. Ibig ng Diyos na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Pero ang sabi niya, patawarin mo ang lahat na nagkasala sa iyo. Kung hindi ka magpatawad, di rin kita patatawarin. Amen? Kaya kung ikaw ay ayaw magpatawad, huwag ka nang magkakasala. Ingatan mo na hindi ka magkasala. Subalit ito ang aking titiyakin sa iyo, kapatid, walang taong hindi nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya kailangan natin magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Amen? Forgive. Sabihin nyo. Kayo, magpapatawad na ba? Forgive and forget. Amen? Now, second is, God is willing to bless you. God is willing to supply all your needs. Ibig ng Diyos na pagpalain kayo sa inyong hanap buhay. Ibig ng Diyos na ibigay sa inyo ang lahat ng inyong kailangan araw-araw. Subalit may pamamaraan ang Diyos doon. Ang sabi ng Diyos, bibigyan kita kung ikaw ay magbibigay muna. Andiyan pa ba kayo? Mukhang inaantok na yata kayo ha. Yang amen na yan, mukhang inaantok na yan eh. Sinong ibig pagpalain? Papapala, malakas ang sigaw niya ni Raymond. Hallelujah. God is willing to supply all our needs. God is willing to give everything you need. Lahat na ibig nating kailangan. Ibig ng pang-ibig sa atin. Subalit, sabi niyo doon sa Lucas, Kabanatang 6, talatang 38, magbigay kayo upang bigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, o maapaw pang bibigay sa inyo. At ang sukat na ginamit nyo sa inyong pagbibigay, siya ring sukat na gagamitin ng Diyos pabalik sa inyo. Tatanungin ko kayo, sinabi ba ng Diyos na magbigay kayo ng pera? Di naman ah. Basta ang sinabi niya, magbigay kayo. Ibig sabihin, anuman ang ating kailangan, siyang ating ibigay. Narinig niyo yun? Kung ano ang ating kailangan, siyang ating unang ibigay. Kailangan natin na tayo patawarin, magpatawad muna tayo. Kailangan natin na tayo mahalin, magmahal muna tayo. Kailangan natin na tayo pagyamanin, magbigay muna tayo ng ating kayamanan. Nasundan niyo ba? So, kung ano ang inyong kailangan, iyon ang inyong ibigay. Amen? Eh, sabi ng iba, sabi ng demonyo, wala ka na nga, magbibigay ka pa. Yan ang sabi ng demonyo. Wala ka na nga, magbibigay ka pa. Sabi mo sa demonyo, demonyo, tapos ka na dyan. Sa kaharian ng Diyos, mayroon. Mayroon akong ibibigay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. And so, brothers and sisters,
This is the good news for all of us. Tandaan nyo, maging bukang bibig nyo araw-araw. Sabihin nyo, God is willing. God is able. Okay, tas ang kamay nyo. Ganito ang prinsipyong yan. You know, tinuturo ng Diyos sa atin ang kanyang salita upang magamit natin sa buhay ngayon. Hindi ito isang istorya o historya. This is not history. This is God's will for all of us. God is always present. God does not change. Hindi nagbabago ang ating Diyos. He is the same yesterday, today, and forever will be. Si Jesus nung nakaraan, siya ngayon, siya bukas, siya magpakailan pa man. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Nasa kamay niya. Okay. This is applicable to your life. I am applying it to my life. It's happening to me. It must happen to you. Whatever your need is, ano man ang inyong kailangan, tugon sa katayuan nyo sa buhay, unang isisigaw nyo sa umaga, my God is willing. Nakasan nyo? In my God is able. Tapos isusunod nyo na yung ibig nyong gawin sa inyo ng Panginoon. Ito ang mabuting balita ngayon. Alam ng leper na ito, yung kitungin sa ating ibanghelyong tinunghayan, alam niya na magagawa ng Diyos ng Panginoong Kristo ang ibig niya na mangyari sa buhay niya. Ibig niya na siya ay linisin ng Panginoon. Kaya lumapit kanya, Panginoon, kung ibig niyo po, ibig sabihin nung mama, ibig ko. Subalit di kanya, Panginoon, kung ibig niyo po, if you are willing, mapagagaling niyo ko. At tinapatan niyo ng Panginoon ang salitang, I am willing, be healed. At nang sandaling yung gumaling ang kitungin na ito. Amen? So, kasang kamay niyo. If you are sick, ibig sabihin, ang kailangan nyo ay kagalingan. So ang isisigaw nyo, paggising sa umaga, araw-araw, my God is willing, my God is able to heal me. Nasundan niyo yun? Ibig ng aking Panginoon at magagawa ng aking Panginoon na ako'y pagalingin. Pagkatapos na sigaw mo yun, kumain ka na ng lahat na pinagbabawal sa'yo, magaling ka na. Sa ngalan ni Jesus. Amen po ba? Kung ikaw naman ay nasa wheelchair, lumakad ka na. Pagdating nung may bahay mo, magugulat siya. Aabutan kang nasa pinto, naghihintay sa kanya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay niyo. Kung ang kailangan mo naman ay bahay at lupa, sinong kailangan bahay at lupa? Hallelujah. Ibig sabihin, sa bangkita kayo lahat natutulog. Okay, tasa kamay niyo. Tuturuan ko kayo. Noong ako'y bata pa, mura pa ang edad, mahirap ako noon, nakitira ko sa bahay dampa. Subalit bukang bibig ko sa aking mga kaibigan, ako ay titira sa isang palasyo. At pag-uwi ko sa Bicol, ako ay nakasakay sa eroplano. Hindi na sa bangka. Lahat po yun nagkatotoo. Pagkaraan ng 10 taon, umuwi ako sa aming bayan doon sa Catanduanes, naka-helicopter. Nagkagulo yung buong bayan, naglabasan sila. Sabi ng iba, sino yan? Sabi ng iba, yan si Mariano. Bakit niya nakasakay sa tutubi? Tutubi. Akala nila helicopter, tutubi. Hallelujah. Tira niyo. Nung ako'y pangit pa noon, kaya hindi ako magustuhan na aking may bahay. Di ko kasi kilala ang Panginoon. Nang makilala ko ang Panginoon, anong bukang bibig ko? Lakasan nyo. O ano ngayon ang tingin nyo? O nakita nyo? Kita nyo? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Close up. Close up. Tasa kamay nyo.
Gusto niyo ng kwento? May nakasalubong sa Tokyo. Punta kami sa Japan, nakasalubong sa Tokyo. Nung pasalubong sa akin, nakatingin sa akin. Siguro, nababaguhan sa akin, di maniwala na ako yun. Nagkalagpas na kami, lumingon ako, lumingon din siya. Nung magkatinginan kami, bumalik siya. Ang sabi niya, mawalang galang na ho. Kayo ho ba yung Brother Mike sa El Shaddai? Sabi ko, ako nga po. Sabi niya, Diyos ko po. Kako, bakit? Ay alay, ako'y nanonood sa telebisyon. Sabi niya, ako'y galit na galit sa iyo. Hindi ko pa paniwalang gwapo ka. Hallelujah. Kasi ka ba niyo? Hindi na siya makapaniwala. O kako ngayon, bakit? Kaya niya ako ay hindi makalapit sa iyo. Hindi ko talaga niya paniwalaan na gwapo ka talaga. Purihin natin Panginoon. Purihin natin Diyos. Hallelujah. Yose, nakikita niyo na ang katotohanan? Now, tanong sa akin doon sa Amerika, ng isang pari, na galing sa Canada, what is it in El Shaddai that makes this ministry grow by leaps and bounds all over the world? Ano anyang mayroon dyan sa El Shaddai? Bakit ganito na lang anya kasigla ang mga tao dyan? Ano? Anong mayroon? Ha? Anong mayroon? Nasaan nyo? Mayroon. Mayroon. Ang sabi sa akin ng pare, what's mayroon? Kanadyan eh. Mayroon. Kako, in English, it means, anong mayroon sa English? Ha? It means grace overflowing. It means grace overflowing. Sabihin nyo, grace overflowing. And so, by August 20, we will be celebrating 16 years of grace overflowing. Nasa kamay nyo? Kayo ba'y maghahanda para sa ating anniversary sa August 20? Gusto nyo talagang mag-overflow ang biyaya sa inyo ng Diyos? Nasa kamay nyo? Grace overflowing means unmerited divine assistance overflowing. Tulong ng Diyos na di man karapat-dapat sa atin ay kanyang tuloy na ibinobuhos. At ito ang aking dalangin na sa pagbalik natin sa dakong ito sa August 20, kung ilan ang ating maakay na kaluluwa bilang panauhin sa August 20, iyan ang biyayang aapaw sa buhay nyo bago dumating ang araw ng Pasko. Amen? God is willing to pour out His blessings, His graces in overflowing measure. Ibig ng Diyos na ibuhos sa atin ang kanyang biyaya ng hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. That is if we are willing. Nang tanong ko, are you willing na ibuhos sa inyo ng Panginoon ang kanyang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw? Sinong willing ka sa kamay? Okay, tas nyo, pakinig ito. Huwag niyong sasabihin na mahirap ito. Sapat sa karera ng Diyos ay, taksan nyo, madali ang lahat na bagay. Kayong lahat na sumalubong ngayon sa pasalubong ng Panginoon, babalik sa dakong ito na may bagong akay, yung bago ha, bagong akay bilang panauhin at hahandaan nyo pa sa August 20 ng 16. Bakit tahimik? Mahirap pa mag-akay ng 16? Anong sagot doon? Madali. So may araw pa kayo buhat ngayon upang mag-akay ng 16. Ha? Isasama nyo sa prayer request nyo 16. Kasi pangalan ng ibig nyong akayin.
At ito ang gagawin ng Diyos sa atin. Ayon sa nasusulat, walang ginawa ang tao na mabuti para sa kanyang kapwa na hindi ginagantihan ng Diyos. Amen. Okay, taas ang kamay nyo. Sabihin nyo, Lord, I am willing to receive your grace overflowing this coming 16 years of grace overflowing in this ministry. Naintindihan niyo ba yun? Sabi niyo, Panginoon, ibig ko po natanggapin ang biyayang umaapaw sa araw ng pagdiriwang ng ika-16 ng pagpapalang umaapaw. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. May dala ba kayo na pinadadala sa inyo? Dalahan, prayer request pa sa lobong, joyful water, at ano pa yung pangatlo? Payong. Ayan. Nakita niyo ba yung palabas doon sa LA? Napanood niyo sa loob ng convention center, nagpapayong sila. Kaya sabi ng mga Amerikanong panauhin, what's that? Sabi ko, did you not say that's payong? Sabi niya, what's payong? Okay, buksan ang mapayong. At itaas ang prayer request. Ayakapin yung prayer request nyo pagkatapos mabuksan ang payong at yung ipapandaladalahan. Hallelujah. Isigaw nyo, payong! Okay. Bukas na balat na payong. Iyakap nyo na ba ang inyong ibang daladalahan at prayer request? Remember this. Sa mundo, mahirap. Sa karya ng Diyos, madali. Sa mundo, wala. Sa karya ng Diyos, mayroon. Okay. In everything you do, no matter how difficult it is, always remember this. God has His own way, and He will make a way where there seems to be no way. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, ala po naming ibig mong kami palayain. Ibig mong kaming lahat ay pagalingin sa lahat ng uri ng mga karamdaman. Ibig mong ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasyasya habang kami naririto sa balat ng lupa. Kahit samot dalangin po namin sa masandaling ito na ang lahat na mithin, na ang lahat na tumugon sa iyong panawagan, ang 5 prayer request pa sa lubong na kanilang isinulat, mga bagay na kanilang dinala ayon sa kanilang pananampalataya ay yung pagpalain, postong takal, siksik, leglig, umaapaw, ngayon at sa araw-araw sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan mo, ako ay mananangan. Jesus, buhat ngayon, bukang bibig ko, ngalan mo sa araw-araw. May iyak ka.
Yes, mapagpalang araw po muli sa ating mga ka-prayer partners, brother and sister in Christ sa buong mundo. At muli po, natunghayan natin ang playback ng gawain noong July 29, 2000. Ayan, another 20 years ago ng ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. At ang ginamit po ng gospel reading or Bible verse ay ang Luke 5, 12 hanggang 16. So ito ay if the Lord is willing. And nilagyan po natin ng title na God's Will, God's Way. Para kalooban ng Diyos, paraan ng Diyos. Ayan sa Tagalog. Kalooban ng Diyos, karunungan ng Diyos. Ayan, syempre kasi iba kasi ang paraan ng tao sa paraan ng Diyos. Kaya hayaan po natin, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang mga bagay na hindi po natin kayang panghawakan at tayo lumaya sa mga suliranin at alalahanin ng mundong ito. Ayan, amen po. At ito po ay ang God is willing if we are also willing to believe and obey. Yan, yung mga pangako ng Diyos ay ating pong paniwalaan, panghawakan at magkakaroon po ng himala at pagpapala sa ating buhay. Ayan po. Salamat po sa pagsama natin ulit sa akin sa panonood po ng playback na ito. At muli po patuloy po tayong dumalo, makinig, magnilay ng salita ng Diyos. At ang ating gawain ay muli nag-aanyaya Tuesday and Saturday sa Sukat Parañaque, San Dionisio, Ambel City Grounds. At ang Amorsolo prayer meeting ay Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan, patuloy po tayong makinig po, and stay blessed, sa Diyos po ang papuri, paluwalhati sa ating Panginoon. Stay blessed, ka-prayer partners, and see you sa next video.